Never again. Ayoko na. Di ako nagkaroon ng pet for almost 20 years. I had a dog named Ipo. Regalo siya sa akin ng lolo ko nung bata pa ako. And mabait naman siyang dog. Di lang siya behave. Siya yung tipo ng dog na naninira ng tsinelas tsaka photo albums. Pero, ganun pa man, parang hindi kumpleto pag uuwi ka sa bahay pag wala siya. However, one day habang nasa school ako, sinabi na nasagasaan daw siya. And by the time na nakauwi ako sa bahay, wala na siya. Like, di mo siya makikita sa bahay. Wala na siya doon. Naalala ko that time is parang, di ko sure kung grade 5 ba ako noon or what. Pero naalala ko na nagkulong ako sa kwarto for the iyak ang person na para bang nawalan siya ng pamilya. Kasi parang ganun nga talaga. And after that, di na ako nagkaroon ulit ng dog. And nagkakaroon kami ng mga aso sa bahay, pero sa isip-isip ko, yan ay family dog. Hindi ko siya dog. Hindi ko siya pet. Kasi ayoko magkaroon ng ganong attachment ulit. Kasi if I never got so close, then maybe it wouldn't hurt as much when they leave. So yun, fast forward almost 20 years. Kasi grade 5 pa ako nun. Anong edad ko na ngayon? Nanganak yung dog nila LJ, and for some reason naisip ko, what if kumuha kaya ulit kami na isa? Kasi meron dun, ang cute niya nung pinanganak siya, kulot siya. And meron siyang patterns na parang tiger. So, tiger yung name niya nung una. Kung isipin mo, parang maliit na bagay lang naman yun. Small thought. Pero parang ang bigat na desisyon, ang laking desisyon niya. Kasi for the first time in almost 20 years, parang hindi ko naisip kung gaano ba ako ma-hurt pagka nawalan ulit ng dog. Ang naiisip ko na lang na parang, parang sa'yo magkaroon ulit ng dog. And I think life is like that. May mga bagay na ibe-break tayo so deep na ipapromise natin sa sarili natin na never again. Ayoko na. Pwedeng sa relationship or sa career or sa mga pangarap natin na hindi nag-work out. Pwedeng losing someone you really love. And minsan yung promise na yun sa sarili natin na ayoko na, never again. Parang pinaprotektahan tayo. Pero siguro yung healing is not forcing yourself to try again. Yung di mo pipilit na, sige, go, subukan natin ulit yan. Siguro, healing is sa isang random day na walang nagko-convince sa'yo, bigla na lang maiisip mo na siguro ready na ako ulit. And I think maganda. I think that's beautiful. So, yun. If there's something in your life that you've been avoiding because it hurt too much before, huwag mo madaliin yung sarili mo. You don't have to prove you're over it. You don't have to force another beginning. Just keep living. Mabuhay ka lang. Kasi siguro isang ordinaryong araw, bigla na lang you'll find yourself saying na lang na, what if I try again? And this time,
hindi na siya galing sa Hi ka. pressure. Hi ka kay Kuya Bert tsaka kay Ate Sabay. Galing na siya sa peace. And up until this day naman, nakakatakot pa rin naman magkaroon ng goal. Pero tatanggapin na lang na loving anything or someone means accepting that one day you have to let it go. And maybe that's not a reason not to love. Maybe that's exactly what makes it worth it. So have a dog. Bye. Hi, mic test. Hello po sa mami ko na sinabi na magsuklay daw muna ako bago ako humarap sa camera. Hi, ma'am. Pwede na ba? Okay na ba yung ganito?